Merong mga lumalabas na balita ngayon na baka itong Magnolia Chicken Templados ay matindi yung paplanuhin nila at baka i-trade na itong si Paul Lee dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Cedric Bearfield. Mukhang matindi na raw talaga yung plano ng Magnolia ngayon pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang lineup at mukhang ganyan nga ang gagawin talaga nila at willing na silang i-trade itong si Paul Lee dito sa Converge Fiber Xers. Ngayon, ang magiging tanong na lamang dito ay kung sino or rather, iti-trade nila si Paul Lee dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Cedric Bearfield. Ang magiging tanong na lamang dito ay kung papayag itong Bossing. Kasi alam natin yung Blackwater, syempre nasa kampo yan ng MVP Group. Merong mga magsasabi na madulugi dito ang Blackwater Bossing dahil mas bata itong si Cedric Bearfield kaysa kay Paul Lee. Pero paano naman kung samahan ng Magnolia ng first round draft pick itong si Paul Lee? Ibig niya sabihin, hindi na malulugi masyado Blackwater dyan dahil magagamit ng Blackwater yung draft pick nila ng Magnolia para dito sa darating na PBA draft. At syempre, alam naman natin, itong si Paul Lee at yung first round draft pick na yan ang mapupunta rin yan eventually sa isang MVP team sa TNT, Meralco o sa NLEX. Kaya yan yung pinag-iisipan ngayon nitong MVP group kung itutuloy yung trade o hindi. Plus, meron kasing mga usap-usapan na baka itong si Bearfield hindi naman magtagal yan sa PBA. So, kaysa naman basta na lang umalis ito si Bearfield katulad ng ginawa ni Mikey Williams, pwede na siyang i-trade ngayon itong Blackwater para at least may insurance sila na may makukuha silang Paul Lee at isang first round draft pick ng Magnolia. Kung sakasakali na ganyan nga, jackpot naman ng Magnolia dahil alam natin si Cedric Bearfield, isa yan dito sa mga top guards ngayon dito sa PBA. At sigurado na malaki ang pakinabang nila dyan kapag ito ay kanilang nakuha at nakumbinsi talaga na maglaro para sa kanilang lineup. Samantala naman ay sa pambalita natin, mukhang ito raw Northport Batang Pier at San Miguel ay merong pinaplanong trade at baka ang mangyari dito, itong San Miguel ihahabol itong trade na to bago magumpisa ang semifinals. At mukhang ito raw gustong kunin ng San Miguel Beer itong si Joshua Muson at ang kapalit ay si Jeron Teng. Dahil ang balita, ang San Miguel naghahanap daw ng isa pang posibleng wingman o kaya ay point guard na magiging dagdag sa scoring nila at isang lockdown defender din. At yan ay magagawa nitong si Joshua Monson. Kilala si Monson dito sa PBA na isa sa mga top defensive players pero lately nag-iba na yung laro nito, bumalik na yung scoring niya na nakita natin noon naglalaro pa ito dito sa PBA D-League. Kaya mukhang bagay na itong si Monson dito sa San Miguel. Dahil San Miguel nga, kinakailangan nila isa pang scoring point guard na karelyebo nitong si Wami Tiongson. At itong si Monson, kahit ang role niya talaga ay wingman o small forward, marunong naman niya magbaba ng bola at magdirihin ng mga laro. Kaya pwedeng-pwede ito dito sa San Miguel. Ngayon, ito si Jeron Teng naman, marami nagsasabi na sasayang ang talent nito dito sa San Miguel dahil hindi nabibigyan ng minuto. Kaya nga, kung siya dadalhin dito sa Northport Batang Pier, diyan magkakaroon siya ng minutes sigurado. At gaganda yung laro nitong si Jeron Teng. Tandaan natin, nung ito napunta dito sa Converge Fiber Xs, nag-average ito na double figures dahil ginagamit siya bilang starter dati. Kaya nga mukhang itong bagay dito kay Jeron Teng ang mapunta dito sa lineup nitong Northport Batang Pier para naman maipakita na kaya talaga niya mag-basketball at nag-deserving siya ng mga minuto. Kasi dito sa San Miguel, hindi siya talaga mabibigyan ng minuto dahil nandiyan si CJ Perez, Jericho Cruz, Don Troliano, Marcio Lassiter. Kaya ganyan talaga ang sitwasyon. Kaya mukhang fair naman yung trade na yan at sigurado na ito'y madaling maaprobahan ng PBA committee kapag ito nga ay ginawa at natuloy na sa wakas.